Isang gabi habang nasa trabaho si Bogey at masayang pinapanood ang video proposal niya kay Monica nang bigla itong tumawag at sinabing masama ang kanyang pakiramdam. Sa pag-aalala ay pupuntahan na sana niya ito para dalhan ng gamot at pagkain, ngunit iginiit ni Monica na okay lang siya at wag mag-alala. Maya-maya pa ay biglang nakarinig si Bogey ng ingay sa paligid, kaya kinuha niya ang flashlight at naglibot. Ngunit ang bagong dating lang pala na guard na papalit sa kanya dahil patapos na ang kanyang shift, kaya agad siyang nagbihis para makauwi. Samantala sa bahay ay dumating si Raji kasama ang mga kaibigan ni Monica at masayang ibinalita sa kanya na natanggap siya sa trabahong kanyang ina-applyan. Masayang nagpasalamat si Monica sa kanya at para makapag-celebrate nagpasya silang mag-inuman. Habang nag-iinuman ay biglang may tumawag kay Monica kaya pumasok siya sa loob ng kwarto upang sagutin ito. Nang palabas na sana, siya ay biglang pumasok si Raji sa loob at sinabing pagbigyan siya sa gusto nitong mangyari at wag nang mag-inarte. Nagpumigla si Monica at sinabing may boyfriend na siya ngunit nagpumilit si Raji. Isinara nito ang pinto at kumuha ng pera para ibigay sa kanya. Kahit ayaw niya ay pumayag na rin siya. Dahil dito masayang nakapaglaro ng lato-lato si Raji at sumulong sa isang mainit na labanan. Pagdating ni Bogey sa bahay ni Monica upang kumustahin ito ay nakarinig siya ng mahihinang tinig. Kaya napasilip siya sa isang bintana at doon ay nakita niya ang pagtataksil ni Monica sa kanya. Sa kanyang galit ay kumuha siya ng bato. Habang nagtutukaan sina Raji at Monica, sinalakay niya ito at agad na nawalan ng malay. Umiiyak na pinigilan siya ni Monica, ngunit sa galit ni Bogey ay muntik na niya itong mapagbuhatan ng kamay kay pinili niyang umalis at sinabing tapos na ang lahat sa kanila. Habang papauwi ay natauhan si Bogey at umiiyak na sinabi sa kanyang ina ang mga nangyari, kaya dali-dali silang pumunta sa bahay ng kanyang Tito Marlon upang humingi ng tulong. Agad itong nagtanong kung napatay ba niya ang lalaki, ngunit hindi sigurado si Bogey at sinabing malubha at duguan ito. Agad silang umalis at dinala siya ni Marlon sa bahay ni TJ at sinabing doon muna pansamantalang manirahan habang hindi pa nalulutas ang problema. Bago umalis si Marlon ay nag-iwan ito ng pera para sa mga gastosin nila. Samantala si Raji naman ay nasa critical na kondisyon habang nasa ospital kasama ang mga magulang nito. Kinabukasan ay agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Sinabi ng mga kaibigan ni Monica na wala silang alam sa nagyari dahil pagkatapos nilang mag-inuman ay agad silang nakatulog dahil sa kalasingan. Pagkatapos ay si Monica naman ang tinanong ng mga pulis, ngunit hindi siya nagsalita at sinabi niyang hindi niya alam, ngunit tinakot siya ng mga pulis na maaari siyang makulong kung hindi niya sasabihin ang totoo. Umiiyak na nagsalita si Monica at sinabing ang kanyang boyfriend na si Bogey ang sumalakay kay Raji. Sa labas naman ng police station ay maingat na nagmamatyag si Marlon at kinausap ang isang pulis. Maya-maya pa ay nakatanggap siya ng tawag mula kay TJ na buhay pa si Raji at nasa ospital pa ito. Samantala, nalaman na ng kapatid at ama ni Raji na si Bogey Alcantara ang may gawa nito sa kanya, kaya agad silang umalis at pinuntahan ang bahay ni Monica. Pagdating doon, tinutukan nila ito ng baril at agad tinanong kung nasaan si Bogey. Sa takot ay naituro niya ang bahay nito at agad na umalis. Samantala, habang papaalis si TJ ay nakita niyang tulog na tulog pa si Bogey sa sala at dahil namimiss na niya ang kanyang girlfriend na si Patty ay agad siyang pumunta sa kwarto nito para sa madali ang paglalaro ng lato-lato. Paglabas niya ay nakahanda na si Bogey para sa kanilang lakad. Naiwan si Patty na nakatulala dahil hindi man lang siya pinawisan sa naganap na laro. Kinagabihan pinuntahan ni Marlon si Bogey kasama ang ina nito at sinabing nasa panganib ang buhay niya dahil pinaghahanap na siya ng mga kasamahan niyang pulis at pati na rin ng ama ni Raji na nagsampa na ng kaso laban sa kanya. Dagdag pa niya na dapat kausapin niya si Monica at piliting bawiin ang statement nito sa mga pulis dahil iyong na lang ang natitirang paraan para sa kaligtasan niya. Kinaumagahan ay agad na kinausap ni Bogey si Monica at sinabing bawiin ang statement nito, ngunit dahil natatakot siya ay hindi ito pumayag. Dahil dito ay nagkaroon na naman sila ng matinding pag-aaway. Pag uwi niya sa bahay nila TJ ay ipinaghanda siya ni Patty ng pagkain at nagkaroon sila ng maikling kwentuhan. Sinabi ni Patty na hindi siya marunong bumasa dahil hindi siya nakapag-aral matapos mawala ang kanyang mga nagulang, kaya hinilang niya kay Bogey na basahin ang mga sulat na iniwan nila para sa kanya. Agad silang nagtungo sa kwarto ni Patty at habang binabasa ni Bogey ang mga sulat ay hinubad ni Patty ang kanyang mga damit sa harap niya. Agad naman natukso si Bogey at nagsimulang sumisid sa kailaliman kasama si Patty, ngunit bigla siyang natauhan at tumigil nang makita ang mga liham ng magulang nito. Naawa siya kay Patty
at nangakong tutulungan niya ito pag natapos na niya ang kanyang problema at agad lumabas. Alam ni Bogey na hindi tinatrato ng maayos ni TJ si Patty na para bang isa lang itong alipin, ni hindi man lang ito makasalabas ng bahay. Samantala sa spa, habang minamasahe ni Monica ang kanyang kliyente, ay bigla na lang siyang tinutukan nito ng baril. Doon galit na sinabi ni Marlon na dahil sa kanyang pagmamatigas ay nasa panganib si Bogey. Kaya galit itong pinarusan si Monica sa hindi kanais na paraan. Pagkatapos agad itong tumawag kay Bogey at umiiyak na sinabi dito ang ginawa ni Marlon sa kanya. Agad niyang tinungo ang tito Marlon niya at mahinahong nagtanong kung ano talaga ang nangyari. Kaya sumagot si Marlon na inayos lang niya ang mga bagay na hindi niya kayang ayusin, natigilan si Marlon at saka umalis. Agad niyang pinuntahan si Monica at sinabi nitong pinagbantaan siya ni Marlon at kung alam lang niya na mangyayari iyon ay binawi na lang sana niya ang kanya statement sa mga pulis. Pagkatapos ay sinabi nitong buntis siya at magiging ama na siya. Agad niyang niyakap si Monica at sa mga sandaling iyon ay nagkaroon sila mainit na sandali. Agad na sumisid si Bogey sa kailaliman kasama si Monica at pagkatapos ay agad na sumuong sa isang mainit na labanan. Samantala, habang nakikipaglaro ng lato-lato si Marlon sa spa, ay tinawagan siya ni Bogey at masayang ibinalita na babawiin na ni Monica ang kanyang statement sa mga pulis. Ngunit sinabi nitong nag-hire na siya ng hitman para patayin ito. Dahil sa pagmamatigas sa gulat ni Bogey, dali-dali siyang bumalik sa bahay ni Monica para iligtas ito, ngunit pagdating niya ay nabaril ito ni TJ kaya galit niyang sununggaban ito. Nagkaroon ng bakbakan sa loob ng banyo habang nakahandusay si Monica sa sahig. Habang nag-aagawan sila ng baril ay aksidenteng pumutok ito at agad na natumba si TJ. Maya-maya ay dumating ang kapatid ni Raji at agad siyang pinalo sa ulo. Dahil dito ay nawalan siya ng malay. Pagkagising niya ay nakatali na siya at pinahihirapan ng mga ito sa hindi kanais-nais na paraan habang kinukunan ng video. Isipin nyo na lang ang ginawa ni Ramsay kay Theon sa Game of Thrones, ganon kalupit. Pagkatapos ay ipinadala nila ang video sa pamilya ni Bogey. Habang pinapanood ito ay naiyak si Marlon sa galit at awa dahil sa kalagim-lagim na nangyari sa pamangkin. Sa kanyang galit at upang ipaghigante ang pakamatay ni Bogey. Habang papauwi ang pamilya ni Raji, sakay ng kanilang kotse na kaka-discharge pa lang ng ospital ay bigla itong hinarang ng isang van at pinaulanan ng bala sa gitna ng kalsada. Kung nagustuhan nyo ang recap, huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na uploads.